So tayo po mag-start na. At tayo po tumayin lahat at mag-pray po muna po tayo. So bago natin basahin yung ating verse po mga so let's pray. Panginoon, pagpala sa lahat pa, maraming salamat po sa oras na to. Panginoon, kami po nagtipon-tipon muli upang mag-aral po ng mga salita. Tulungan, gabayan niyo po kami sa oras po na to, Panginoon. Kayo pong siyang may taas, kayo pong siyang mapurihan po, Panginoon. At kayo pong siyang magbigay ng karunungan po sa amin. Maunawaan po namin ang mga salita. At ang mga salita, Panginoon, ay maging pagpapala po sa aming buhay po, Panginoon. At kayo pong siyang magpatawad sa masan pagkukulang. Binabalik po namin at nakapurihan sa Panginoon na Jesus. Amen. So maraming salamat po. Maring na po mo po. So sabi niya po dito sa first, ang text po natin is nasa 1 Corinthians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 23. So basahin ko po chapter 5 ng 1 Thessalonians verse 12 to 23. Sabi niya po dito, basahin ko po sa Tagalog, chapter 12 verse to, chapter 5 verse 12 to 23. Sabi niya, datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, ang inyong kilalanin ang nangapapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan at aming ipamamanhik sa inyo, mga kapatid, ng iyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga manghihinang loob, at alalayan ang mga mahihina, at maging mapaghinuhod kayo sa lahat. Verse 15, tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isay sa iba at sa lahat. Verse 16, mga galak kayong lagi, magsipanalaginan kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Verse 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. And lastly, sa verse 23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo ng walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So ang pag-aaralan po natin sa oras po na to is guidance how to find the will of God. Dito po sa binasa po natin, makita po natin, sabi niya po dyan sa verse verse 12. Sabi niya po dito sa verse verse 12, sabi niya, and we beseech you, brethren, dahil dito'y kayo'y mga datapwat ipinamanhik namin sa inyo ang mga kapatid na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangunguna sa inyo sa Panginoon at nangagpaalala sa inyo. So tayo po, lagi po natin, sabi niya, pinahalalahanan po tayo na kailangan po natin yung mga taong nangangaral po sa atin, yung tao pong namumuno po sa atin, ay kailangan po nating pangalagaan yung mga taong nangangaral po sa atin. Kasi kung walang taong nangangaral, hindi po natin mauunawaan yung salita po ng Panginoon. Hindi po natin malalaman yung katotohanan. Pero sabi niya po dito, as a Christian, we must renounce our will. So ano po yung renounce? Kasi sabi ko po dyan, kailangan po nating talikuran yung mga bagay po na pang sarili po natin na kalooban. Alam niyo po, sa buhay po natin, sa bawat isa po sa atin, meron pong will ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Meron pong gustong mangyari ang Diyos sa buhay po natin. Unang-una po, na gusto pong mangyari ng Diyos sa buhay po natin, ay tayo po'y maligtas. Yun po yung unang-unang gusto na mangyari ng Diyos sa buhay po natin.
na kilalanin po natin siya bilang sarili po nating tagapagligtas. Na once na tinanggap po natin siya bilang sarili po nating tagapagligtas, doon po natin makukuha yung buhay na walang hanggan. And sabi niya, and be committed to doing God's will all for our life. So, kailangan po natin gawin yung will ng Panginoon sa ating buhay. Paano natin mahanap yung will ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin? Makukuha po natin, mahanap po natin yan kung paano po tayo kumilos, gumawa sa Panginoon. And sabi niya po dito, punta po tayo sa unang point po natin. God has a plan for each life. Ibig sabihin, sa bawat isa po sa atin, meron pong plano ang Diyos. Amen. Sa bawat isa po sa atin. Kung nasaan kalagayan man tayo sa oras po na to, merong plano ng Diyos kung bakit nilagay po tayo dyan sa bagay po na yan. Kung bakit tayo may mga pagsubok, meron tayong mga problema, meron tayong mga sakit sa oras po na yan, meron pong plano ang Diyos. Amen. Meron pong plano ang Diyos sa bawat pagsubok na naranasan po natin. This plan is suited to our talents, personalities, needs, potential, and environment. So ano pong sabi niya? Suited. Ibig sabihin, naaangkop. Yung plano ng Diyos na meron po sa atin, ay yan po yung naaangkop po sa atin. Naangkop po saan? Naangkop po yan sa talento po natin. Kung anong talento meron po tayo, doon tayo ibabagay ng Diyos. Hindi naman hindi mo talent, doon kayo ilalagay ng Diyos. Hindi po. Kung saan ka magaling, doon po tayo ilalagay ng Panginoon. Kung anong personalities na meron din po tayo, doon po tayo ilalagay ng Diyos. And then yung mga pangangailangan po natin, kung saan tayo, sabi niya, potential, and then sa environment po natin, kung nasaan man lugar po tayo ngayon, alam niyo po, doon kayo nilagay ng Diyos dahil meron pong plano. Dahil doon tayo po nababagay. Pero minsan sa atin po, sa buhay po natin, hindi porket nandun po tayo, nandun na po tayo lagi. Ask din po natin ng Panginoon, pwede nyo rin po ba ang tulungan na one day makaalis din po ako sa sitwasyon na to, sa lugar po na to. Alam niyo po, pwede naman po nating asang Panginoon sa buhay po natin. And sabi niya po dito sa verse ng Ephesians chapter 2, verse 10, sabi niya, For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So ano po sabi niya? Tayo po, sabi niya, tayo po yung workmanship ng Panginoon. Tayo po yung manggagawa po ng Panginoon. And sabi niya, created in Christ Jesus unto good works. Tayo po sa buhay po natin, sa bawat isa po sa atin. Kung babalikan po natin in the Old Testament, in Book of Genesis, God created man na kung create ng Panginoon ang tao ayon sa kanilang personalities. Create ng Panginoon ang tao nung walang kasalanan. Pero dumating po yung point na ang tao po ay nagkasala. Sabi ng Panginoon, tayo po, kung kinalala po natin siya bilang sarili po nating tagapagligtas, nawa tayo po'y gumawa ng mabuti. Hindi sa pamamagitan na tayo po'y maliligtas kaya gagawa tayo ng mabuti, hindi po. Gagawa tayo ng mabuti because Jesus Christ is nasa atin po, ang ating Panginoon. Hindi po tayo gagawa, ulitin ko po, hindi po tayo gagawa ng mabuti dahil po para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kundi gagawa tayo ng mabuti dahil ligtas po tayo. Dahil nasa atin po si Kristo. Yes. Amen. Yun po yung tama. And sabi niya, there is different plan for each of one. Sabi niya, there is a different plan for each one of us. Sa bawat isa po sa atin, ako, Brother Toto, Brother Bong, Sister Mila, and then bawat isa po sa inyo, ay meron pong plano ng Diyos. Magkakaiba po tayo ng plano na ibinigay ng Diyos. Hindi ko alam kung ano pong plano ng Panginoon kay Brother Bong. Hindi rin alam ni Brother Bong kung anong plano ng Diyos sa aking buhay. Kanya-kanya po tayo kung ano pong plano ng Diyos sa buhay natin. Hanapin po natin yung mga bagay po natin sa buhay po natin. And sabi niya, Paul said sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have finished my course. Bakit po nasabi po ni Paul yung sabi niya, I have finished my course? Natapos ko ang aking lakbayin.
Alam niyo po, tayo po sa bawat isa po sa atin, meron pong course na ibinigay sa atin ng Panginoon. Or meron pong ibinigay sa atin ng Panginoon na lakbayin. Masasabi po kaya natin sa Panginoon, Panginoon, I have finished my course. Panginoon, natapos ko yung aking lakbayin. Masasabi kaya natin sa Panginoon yun? Kasi bawat isa po sa atin, meron pong lakbayin na ibinigay sa atin ng Diyos. Habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, meron pong nandyan yung course na nakalatag po sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, sa Hebrews chapter 12, verse 1, sabi niya, let us run with patience the race that is set before us. Kailangan po natin yung patient habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kailangan po natin yung patient. Alam niyo po yung iba, hindi na po nila wala po silang patient. Wala silang pagtitiis. Alam niyo po, kapag dumating yung problema, yung pagsubok, yung sakit, alam niyo pong ginagawa po nila, once na nag-seek in na lahat sa utak po nila, yun ang gagawin po nila. Dahil maraming problema, maraming pagsubok, maraming utang, alam niyo pong gagawin po nila, papasok sa isipan nila. Pag once na pumasok na lahat yan sa isipan nila, ang solution na lang po nila, mag-suicide. Alam niyo po, meron pong napanood sa Japan. Isang babae, meron po siyang last stage, nasa cancer na po siya. Nasa last stage na po, yung cancer po niya. Dito sa Pilipinas, ang ginagawa natin, kapag meron tayong mahal sa buhay na nasa ganong sitwasyon, ang gagawin natin yung paglalaban natin, tama? Kahit na maubos na lahat, basta may salba lang yung buhay. Pero alam niyo po sa Japan, iba. Ang ginawa niya, tumawag siya ng swish, ang tawag po sa kanila. Ang ibig sabihin po nun is yun po yung maglalagyan ka ng, kumbaga sila po yung, kumbaga hindi nang mercy killing yun eh. Kumbaga sila lang yung tatawagin mo para papatayin ka, parang ganun. Parang ganun po sa madaling sabi. Pero meron kang consent, meron kang pipirmahan doon. Alam niyo po, meron po siyang dextrose, nandun siya sa higaan, nakasaksak sa kanya yung dextrose, and then meron pong isasaksak sa may tubo, sa may dextrose niya. And then ibinigay po siya sa kanya yung pang-on. Siya na mismo ang mag-on. Basta sinaksakan na ng gamot, pag once na nandun na, nasa iyo na kung i-on mo na. Or pwede mo ring tanggihan. Alam niyo po, dahil nasa last stage na po siya ng cancer, hindi na rin po siya mabubuhay. Alam niyo po, inon po niya. Siya po mismo ang nag-on. Ganun po, ang Japan po, mahina po sila sa, sa isip. Kumbaga,